Mga balik na naman tayo dito, no. Nandito na naman tayo sa ating backyard, no. Ito yung ating sitaw, grabe, sobrang daming bunga. So like I said, meron lang ako dito mga siguro 10 puno lang na sitaw. Itong sitaw na to guys, matanda na to. So hindi na to yung ginugulay. Ang ginugulay dapat, para hindi ka ma-arthritis masyado, yung ganito, ayan. Para nga sa akin matanda na to, pero ito yung best na sitaw. Pero ang ginugulay ko talaga yung ganito kanipis, yung sobrang liit pa. Ayan o, ito, the best to. Ito yung the best. Yan, wala pa yung buto. So ano naman to mga do? Yung buto ng sitaw mga guys, napakarami nitong sustansya, no? Protein pa rin yun. So kung ayaw mo nung, halimbawa ito, nalakihan mo na, no? Kasi katulad niya, no? Pag di mo to na-harvest, hindi rin siya magpuproduce ng panibagong sitaw. Kaya kailangan mo talagang harvestin yung ano niya, yung masyonda na. Kasi kapag hindi magpuproduce ng bagong sitaw. So like I said, kung meron kang 3 anak, no, magtanim ka lang din ng 3 puno ng sitaw kung gusto mo. Kasi yung 10, sobrang dami na nun. Pag 10 tinanim mo, pambenta mo na yung iba doon. The rest niyan, benta na. Hindi na kailangan ng hindi na kailangan ng tawag dito, bumili pa ng sitaw, no. Yun, ito, pangbenta na yung iba dito mga do. So bakit tayo kumukuha ng sitaw? Kasi best time na kumuha ng sitaw yung ganito kainit. Para yung sustansya niya galing sa araw, talagang kuhang-kuha mo. Dahil pag kumuha ka ng sitaw ng dapit hapon na, wala na yun mga do. Siyempre, balik ka ulit kinabukasan, doon mo na lang sila ulit harvestin. Yung ganito, yung sobrang tirik yung araw. Speaking of tirik ng araw, ito na tayo, no. So dito, siguro mga 3 araw lang to guys. Kasi pag yung sitaw napas mo, ang mangyayari, na siya, oh. Meron ka na namang panibago na naman. May video na akong ganito, like I said, ang mahal ng sitaw dito sa ibang bansa, no. So, the best thing, itanim mo na lang siya para hindi ka na bumili. Yun ang the best thing. At the same time, hindi makakasay yung oras mo kasi bago ka pa makapunta dun sa supermarket, aray ko sandali, ang hirap nito kunin ha. Kung malapit ka sa supermarket, nakatira ka sa city, okay lang. Kasi malapit lang yung supermarket mo. Paano kung malayo ka, no? Yung iba dito nagdadrive ng ilang 1 hour minimum or 40 minutes, 30 minutes bago ka pa makarating dun sa malaking supermarket. Syempre, bago ka pa makarating dun, ubos na oras mo. So, ang the best thing talaga, itanim mo na lang. Kasi kapag hindi mo tinanim, abutin ka ng 10 years bago ka makabili ng sitaw, no? So, gastos ka pa sa gaas, tapos gastos ka pa sa oras mo. So, ang dami mong gastos. Hindi katulad kapag tinatanim mo lang, sa backyard mo lang siya kukunin. Ito na yung iba nating kuha, no? Papakita ko sa inyo kung paano to ginugulay yung gantong masyusyonda. Pasok muna tayo sa loob ng bahay, guys. Sobrang init Tsaka ang daming insekto. Nakakagat ka na talaga ng bonggang-bongga. Pero grabe yung harvest mo. Ito pa lang yun, no? Ito, balik ka tayo sa nando. So, ito, para kitang-kita. Ayan na yung buto, no? Itong ganitong sitaw, pag matanda na to, ito na yung hinahalo nyo sa pork and beans. Kung ayaw nyo ng pork, chicken and beans. Ayan siya, oh. Kasi mas maganda to kumpara dun sa mga ibang buto. Kasi malambot. Tignan nyo mga do, oh. Malambot siya. Ayun, oh. Napipisa mo siya, oh. Makatas siya. Malambot yung buto niya. So, kung ganito yung gagawin nyo, ito yung mas maganda kasi protein kung protein talaga. Ngayon, kung vegetarian ka talaga, gusto mo yung purong lang, ayaw mo ng meat. Kasi yung iba kasi talaga vegetarian ayaw ng meat Minsan talaga sa totoo lang may sistema sa katawan natin na parang ayaw mo kumain talaga ng karne, no? Gusto mo lang maglinis ng katawan ng paminsan-minsan. Ayan, no? Ayan siya. So, ito na yung guys yung mga buto niya na pwede mong gawin, no? Sa dami nito, at the same time, habang yung balat nito pula So, magandang klase rin to sa pataba naman sa ibang halaman. So, sa dami nito, na dami mong tanim doon, kasi sa dami nun, hindi mo mauubos yung kainin lahat. Kahit may 10 kung 10 ang member ng pamilya mo, makakain mo lahat yun. Pero kung mga 5 lang kayo, meron kang 3 puno, kahit 3 puno lang ng sitaw, guys. Yung pang 7 puno mo, pang 8 puno mo, pang 6, pang na yun, paninda mo na yun. Hindi mo na kailangang yun. Hindi mo na kailangang kainin yun. Pantinda na, hindi mo na kayang kainin. So, dito naman sa ibang bansa, meron ditong winter. Kaya kailangan mag-imba ka talaga ng pagkain. So, ito na siya, no? Ito na yung ginagamit ko pang gawa sa pork and beans, no? So, ayan. O, diba? Panalo, o. Pakita ko naman sa inyo, itong pinagbalatan mo naman, no? So, mga do, ito na yung pinagbalatan natin, no? Itong pinagbalatan nyo, dito nyo ilalagay sa puno ng talong. Kaya yung talong ko maraming bunga. Kasi wag nyo pag-bawa, puno ng sitaw, yung balat niya, wag din sa puno ng sitaw. Ilagay nyo sa ibang puno. Kasi para hindi sila nagmi-mix up. Sa totoo lang. Kasi iba yung nutrient nun. Pag pare sila ng nutrient, parang lupa sa halaman. Pag kailangan every 6 months or 4 months, nagpapalit ka ng
loop ng halaman. Kasi yung lupa niya, the same thing again, pamupangit yung halaman. So, ang ginagawa ko, yung sitaw, natutunan ko rin yan sa mga farmers na mga professional. Yung pataba mo, yung sitaw mo, ipapataba mo sa talong. Yung talong, ipapataba mo sa sitaw. Ganon. Hindi pwedeng magkakapareha. Hindi pwedeng pareha sila. So, magkaibang halaman. Yun lang. Oh. Diba? Nalo na.